Good evening, everyone. I am Aloha Jisai Jane F. Albao, and I'm assigned to discuss the chapter 116, which is the steering column and gears. So here are the objectives of our discussion. At the end of the lesson, student will be able to learn how steering columns and gear work, appreciate the importance of steering system, and lastly, identify and examine steering components. Okay, so our topic for today is nakapaloob po siya sa steering system. But particularly, mag-focus tayo sa steering column and gears. So, alamin muna natin kung ano yung steering system. Basically, ito yung sistema na nagpapakilo sa sasakyan at direksyon na gusto natin. So, ito yung responsable sa pagkontrol ng direksyon ng mga sasakyan na minamaneho. And hindi lang ito tungkol sa manobela. May iba't ibang mga components na nakapaloob dito at nagtutulungan para maging smooth at safe yung pagliko. So, alamin natin kung ano yung mga mahalagang bahagi ng steering system. Umpisahan na natin sa steering wheels. So, sabi dito, steering wheels is a rigid frame connected to a center hub by spokes. The hub has internal splines that fit over external spline on the steering shaft. It is secured by a bolt or nut. It includes button for cruise control and audio settings and other function. Ang steering wheel or sa Tagalog ay manibela. Ito yung pinakaunang bahagi ng steering system. Ito din yung pinaka-importanting part dahil ito yung kinokontrol ng driver para sa direksyon at palikuin yung mga sasakyan. So, sabi dito, nakakonect ito sa isang steering shaft gamit ang splines. So, ito yung parang gears na naglalak sa isa't isa. Sa mga modern na steering wheels, meron ng mga buttons, mga built-in buttons para sa cruise control and audio settings. Next is the steering columns. Kung makikita natin sa picture, ito yung may bilog. So, ito ay nakakonect sa steering wheels. Ang steering columns, ito yung may mahalagang part sa pagdadala ng motion mula sa steering wheel patungo sa steering gear. So, ito yung nagtatransmit ng motion. And also, may protective casing para sa wiring and switches na nakapaloob dito. Pero bukod sa pagiging isang connector, meron din itong safety and adjustability features. So, una is yung column cover. Ang column cover, ito ay isang protective casing na bumabalot sa wiring at sa iba pang switches na nakapaloob sa steering wheels. So, kadalasan, ito ay binubuo ng 2 piraso. Yun ay ang top at bottom. Upang maprotektahan ang mga electrical components na nakapaloob dito. So, may kasama itong knee bolster na nagsisilbing dagdag sa protection sa driver. Next ay ang collapsible steering column. So, sabi dito, it is required by a federal law to absorb crush energy. And it has 2 types, which is the mesh construction and the telescoping design. So, ito ay isang safety feature na dinisenyo upang mag-absorb ng impact sa oras ng mga aksidente. So, kapag nagkaroon ng collision, ang column ay nagko-collapse. Kaya ito ay tinatawag na collapsible steering column. So, ito ay nagko-collapse upang mabawasan ang mga impact sa driver. So, makikita natin ang karakteristik ng mesh construction na kung saan ito ay madali lang mag-collapse
At yung telescoping design naman is magbe-bend lang yung isang bahagi nito patungo sa kabila. Next is the tilt mechanism. So sabi dito, it allows adjustment of the steering wheel angle for comfort, and it uses U-joint or Rache system with a spring tension lock. So binabago nito yung angle ng mga steering wheel para sa komportableng pagmamaneho ng mga drivers. So another is the telescopic steering column, na kung saan ay hinahayaan ang steering wheel to move forward or backward para sa tamang driving posture. So ginagawa nitong mas comfortable at ergonomic ang pagmamaneho ng mga drivers. So now let's proceed to the conventional steering system. So its function is to transfer rotary motion from the steering wheel to move the front wheel. So ang conventional steering system, ito ay yung mas lumang system ng steering na ginagamit sa mabibigat na sasakyan tulad ng mga trucks at SUVs. One of its main components is the input and output gear. So dito, ang input gear ay naglilipat ng motion mula sa steering wheel, habang ang output gear naman ay nagko-convert nito sa side-to-side movement. So another is the intermediate shaft. So ito naman yung kumokonekta sa worm gear sa loob ng steering assembly. Isa pa is yung sector gear and pitman shaft. So dito, ito yung kumokontrol sa pitman arm upang mailipat ang motion papunta sa steering linkage. And the last component is the bearings. Including dito is yung ball, roller, or needle. So dito, binabawasan ng friction upang maging mas smooth ang pagliko. So now, let's proceed to the steering shaft and coupling. So sabi dito, ang steering shaft ay ito yung nagsisilbing tulay sa pagitan ng steering column at steering gear. So isa itong solid metal rod na naglilipat ng rotary motion mula sa steering wheel patungo sa gears na kung saan ito ay nagpapagalaw sa gulong. Ang steering shaft coupling naman ay isang flexible connector na tumutulong upang maiwasan ang matigas o magaspang na steering movement. So dito may tatlo tayong uri ng steering shaft coupling. Una is yung flexible coupling. Ito ay gawa sa rubber or reinforced na fabric. So yung ano po nito is to absorb vibration and to prevent steering wheel shaking. Yung pangalawa po is the universal joint or U-joint. So dito pinapayagan ng steering shaft na gumalaw kahit hindi aligned ang components. The third type is the pot joint. So, sabi dito, a pot joint permits limited plunging motion. So, may kakayahang itong ma-adjust depende sa paggalaw ng mga suspension ng sasakyan. So, now let's proceed to the steering gear mechanism. So, ang steering gear ay isang mahalagang bahagi ng steering system dahil ito yung nagko-convert ng rotary motion mula sa manubela papunta sa actual movement ng mga front wheels. Kapag iniikot natin ang manibela, ang steering gear ang nagbabago ng motion mula sa pag-ikot patungo sa side-to-side movement. So, may dalawang pangunahing uri ang steering gear na ginagamit natin ngayon. Ang unang type is the recirculating ball steering gear. So, karaniwan itong ginagamit sa
heavy-duty vehicles tulad ng trucks and SUVs. Meron din itong worm gear at steel ball bearings na nasa loob ng gearbox. And ang motion mula sa steering wheel ay dumadaan sa worm gear na kung saan makikita natin dyan sa picture, nakapaloob ang mga maliliit na bakal na bola. And ito ay umiikot upang mabawasan yung friction. So dahil sa gantong design, mas magaan na yung pagliko ng manibela kahit na mabigat yung sasakyan. And masasabing ito ay isang durable at long-lasting system, kaya madalas itong ginagamit sa mga malalaking sasakyan na nangangailangan ng matibay at maasahang steering mechanism. So yung mga components po ng recirculating ball is worm shaft. Ito yung kumokonect sa U-joint and nagtatransfer ng motion. The ball nut assembly na gumagamit ng steel balls para ma-reduce yung friction. The sector gear and shaft na nagko-convert ng motion to move the pitman arm. And the thrust bearings na siyang nag-i-ensure ng smooth operation. And lastly is the oil seals and bushings. Ito ay to prevent leaks and reduce wear. The second one is the rack and pinion steering gears. So ito po yung pinakakaraniwang steering system sa mga modernong sasakyan tulad ng sedans at SUVs. So sa halip na worm gear, ang system na ito ay gumagamit ng rack gear at pinion gear. So ang rack gear, makikita natin sa picture, ito yung mahaba at tuwid na gear. And yung pinion gear naman is yung maliit at bilog na gear. So kapag iniikot ang manibela, umiikot ang pinion gear na siyang nagtutulak ng rack gear. Tinutulak niya ito pakanan o pakaliwa upang mailiko ang sasakyan. So bukod sa steering components, may mga safety features na kasama ang steering system. At ang halimbawa nito is yung horn system at airbags. So ito yung mga idinisenyo upang bawasan ang panganib ng mga accidents at para makatulong sa protection ng mga drivers and pasahero. So ngayon talakayin natin kung ano tong horn operation or horn system. So sabi dito, the circuit is a series circuit, meaning electricity follows a single path when the circuit is complete. So ito ay isang electrical circuit na ginagamit upang magbigay ng babala sa ibang mga sasakyan or pedestrian. So kapag pinindot ang horn button, nagko-close ang circuit at dumadaloy ang kuryente papunta sa horn relay na siyang nagpapagana ng horn or busina. So karaniwan itong isang series circuit. Ibig sabihin, may isang direction lang ang flow ng kuryente mula sa battery papunta sa horn assembly. So next is the airbag. So ang airbag ay isang safety device na nag-i-inflate kapag may mga matinding impact or banggaan upang maprotektahan yung driver at yung mga pasahero. So ang airbags ay gawa sa nylon cloth and naka-imbak ito sa loob ng inflator module. Yung inflator module naman is nakalagay sa manibela at iba pang bahagi ng sasakyan. So ang activation process nito is una, sensor detects impact. Next, igniters activate sodium azide. And then, nitrogen gas inflates the airbag, which is 30 to 65 ms. And the airbag cushions impact, then deflates. At mahalaga ding alalahanin na ang airbags is nagagamit lang ng isang beses and hindi na ito pwedeng ma-reuse. And the third one is the spiral cable or clock spring. So, etong clock spring,
Ito ay isang flexible electrical connector na nasa loob ng steering column. So, ito din yung nagpapanatili ng electrical connection sa airbag, horn, at iba pang mga steering wheel controls. So, kahit umiikot ang manibela, napapanatili pa rin na ito ay konektado. So, kung wala ito, maaaring maputol ang koneksyon sa airbag system. Kaya, hindi ito ma-activate kapag kinakailangan. So, dito po nagtatapos ang aking discussion. And here is my reference. So, yun lang. Thank you for listening.